Magandang hapon po, 3:00 na ng hapon. Ang ating pong pag-usapan sa ngayon, ito nakakabahala na. May marsyalo ba? Yan ang tanong ko. Magmamarsyalo ba? Pangalawang tanong ko. At bakit ko natanong yan? Ito po ay natanong ko matapos mapabalita na inaresto si Major General Romeo Poques nang dahil lamang sa Facebook post na inaresto. At anong nakalagay sa Facebook post niya? Nakalagay po sa Facebook post niya ay isa doon ay withdraw calling the military and the police officers to withdraw support to BBM. Rebellion ba yan? Inciting to sedition ba yan? Dalawa ang kinaso sa kanya sa Quezon City Prosecutor's Office. Ang isa, rebellion, inciting to rebellion. Ang isa, inciting to sedition. Ang inaprubahan ng Prosecutor's Office at pinasa sa korte ay inciting to sedition. Ano ba yung inciting to sedition? Ang inciting to sedition po ay nagsasalita ka gamit ang iyong pananalita o yung iyong panunulat ay hinihimok mo o na-inspire mo ang mga tao na magwala. Sabihin natin magwala. Pag sedition kasi ay walang objective na gibain ng gobyerno, kundi magwawala lang. Ang tanong, magwawagi ba itong kaso laban kay General Poques? Si General Poques po ay isang retiradong general sa Philippine Air Force. So titingnan natin, alamin natin ang kaso niya. At dagdag pa niyan ay ito po yung napabalita na yung magpipirma lamang sa budget ng 2026 budget natin ay binawalan ang lahat magdala ng cellular phone. Bakit naman? Babawalan, kung babawalan mo, lahat doon na pupunta ay nakatingin na lang, nakapanood na lang. At okay lang sana yan, babawalan mo yung mga official na pupunta doon para manood, para sumaksi sa pagpipirma. Sino-sino itong mga official na dapat pupunta doon. Ito po sila yung mga kasapi ng House of Representatives at Senate of the Philippines na bumuo ng budget na pipirmahan ni Bongbong Marcos. Kasi po, ang proseso ng budget natin, magsimula po yan sa panukala ni Marcos bilang presidente at kinatawag yung panukala na National Expenditure Program. Pero ang correct term yan is National Expenditure Proposal. So, ipapropose niya, ano nakalagay doon? The most controversial na mga proposal sa National Expenditure Program ay yung proposal sa kung ano mga proyekto na gagawin ng DPWH. Di ba, diyan nga na namatay daw, kung namatay man, si Cabral. Tapos, ang DSWD, ano rin itong DSWD, napaka-controversial ito. Bakit? Kasi iyan po ang namimigay ng ayuda na dati AKAP, AX, tsaka MAIP. MAIP pa lang dating pangalan. So ngayon ay maipip ng tawag. So sa DSWD, ang tawag nila ay soft projects. Ang hard projects yun naman DSWD, yung mga flood control projects. So sa soft projects ay for the past 2 years in a row, 2024 and 2025, ay naglagay sila ng AKAP na hindi man lang pinag-aralan yan. Ang alam ko, utak ni Erwin Tolpo yung AKAP niya na ipimibigay. So ngayon, lumalabas na ang halos 1 billion po ang dinisaprubahan ng Commission on Audit na pundo na ipamigay sa ilalim ng AKAP.
na ang findings karamihan ay hindi pasado, hindi pasado ang mga tumanggap. Hindi sila pasado na tumanggap ng akap na pondo. Ang ibang pondo naman na binibigay din ng DSWD ay ang AX. Ano naman yung AX? Assistance to individuals in crisis situation. So kung crisis ka, paano ba yung crisis? Alam mo, tinatanggap pa na pag wala ka pambayad sa kuryente. Tinatanggap na, bibigyan ka ng pambayad ng kuryente. Ibang mga krisis, walang pambayad sa tuition. Tinatanggap nila yan. Pupunta ka lang sa DSWD. Bibigyan ka, ipakita mo lang yung billing ng school. O pupunta ka roon, kailangan mo na bibili ng gamot. Ipapakita mo yung resita ng doktor. So, pupunta ka ng ospital, kung wala ka makukuha sa tinatag na MAIP, ay pwede kang kumuha sa AX. So, lahat ng klaseng sitwasyon na krisis ang isang tao, alam mo, walang pambili ng pagkain. So, pwede rin sila kumuha doon. Pero ang batas na ginawa nila, pag nakakuha ka na sa AX, hindi ka na pwede kumuha sa AKAP. At hindi ka na pwedeng kumuha sa MAIP. So, ano naman po yung AKAP? Yung AKAP ay para kuno ito sa mga tao na may na below na minimum wage ang sweldo, may sweldo, pero nangangailangan. So, hindi ba in the same din manner ang AX tsaka MAIP tsaka AKAP? So, dapat inisa yan. So, anyway, yung findings ng COA, umaabot po 1 bilyong piso. Yung mga nagdoble-doble pambigay, binigyan na sa AX, binigyan pa sa AKAP. At maraming mga nakalista na kine-question ng COA na hindi kwalipikado. Marami pa ngang iba dyan. Suspetsa ko lang may mga ghost na tao na beneficiary na nakatanggap through ghost. So yan po ang mga soft projects na napapaloob sa 2024 and 2025 budget. Actually, 2023. Kasama rin. Kasama rin dyan sa mga budget na yan ang tinatawag na MAIP. Dati ang tawag sa MAIP ay Medical Assistance for Indigenous People. At indigent persons. So, ngayon, dinagdagan na ginawa MAIPIF and financially cash-strapped persons. So, iyan ang ginagawa na ngayon. Ang pagtakbo natin ng proyekto na yan mula pa sa 2022, 23, 24, 25 ay diyan po kumukuha na patunayan naman natin mga politiko natin. Diyan kumukuha ng pondo ipamigay sa mga botante. At siyempre pa, kapag ikaw ay incumbent congressman, usually congressman na, hindi lang congressman involved dito, pati ibang mga mayor pa, vice mayor, governor, vice governor, at pati rin ang senador involved din. Pero kapag hindi ka kakampi na botante sa iyong constituency, wala ka matatanggap. So, iyan po ang realidad. Kahit sa ang lugar natin sa Pilipinas, ano man ang tribo mo, kapag hindi ka kaalyado ng politiko ng congressman, yung patay kang bata ka, hindi ka makakakuha. So, sa 2026 budget, inulit nila, actually hindi lang inulit, tinanggal nga ang AKAP, wala na yung AKAP. Tinanggal yung MAIP, pinalitan ng MAIPIF. Pero dinoble naman, naging 53 billion or 51 billion ang tinatag na AX. From the original proposal na 16 billion, naging 51 billion. At ang MAIPIF naman, naging 50 plus billion na rin. Ano ang kaisipan na sa MAIPIF? So ngayon, ang pera na binibigay sa DSWD sana yan ay dapat ipamimigay ng DSWD. Ang tanong, sino ang dapat bigyan? Kung MAIPIF ang pag-usapan natin, ay dapat wala na tayong lista-lista, punta na lang sila sa ospital para ang mamamayan natin, ma-privado man o ma-public hospitals, kung isinugod ka sa ospital doon, punta na dapat doon at doon babayaran. Wala na, hindi na dapat dadaan sa mga politiko natin. Ang problema, itong 2026 na budget na pipirma ni BBM ay nilagay pa rin ang guarantee letters. Na ibig sabihin,
hindi tatanggapin ng ospital ang sinumang tao kapag walang guarantee letter. Pagka ganoon, binigyan mo pa ng pagkakataon ng mga politiko na manipulahin ang mga botante niya kung sino ang bumuboto sa kanya, iyon lamang ang pagbibigyan niya. At saka yung kumukontra sa kanya ay hindi niya na mabibigyan. Ganon po ang mangyayari at mangyayari. Kahit ano pang assurance nila, nakita naman natin sa debate sa live stream na nag-iinsisti ang mga congressmen na dapat andoon pa rin ang guarantee letters. Sa kunwari na sila lamang maka-identify kung sino yung pupunta sa kanila na humingi ng tulong sa pangako na ang bibigyan naman ay hindi lang yung botante nila. Maniniwala ka ba dyan? Hindi, siyempre. So, ngayon, yan ang isa sa pork barrel na kinukontra natin at marami ding iba kumukontra. Na dapat, tinatawag na ang base sa pagbibigay, ang pinaka-fair na paraan sa pagbibigay ay lapitan na lamang ang ospital, bigyan ng DSWD ng pondo, ubusin nila parang voucher program. Kada lalapit, basta importante pag may lumapit na mga pasyente, kailangan may pruweba na pasyente ka sila na totoo. Para hindi naman, kasi marami ang concern natin, kagaya sa PhilHealth, maraming na kunwari may mga na ospital, naniningil, pero ang katotohanan ay hindi naman pala totoo. Kumbaga, dyan ang korupsyon. Ganito rin po ang korupsyon sa mga politiko natin. Kunwari, nagbibigay ng guarantee letter at ang kausap nila ay ang pribadong ospital. At saka siyempre, napapalusot nila kahit yung mga public hospital. Magbibigay ng guarantee letter na amount of 20,000 para assistance dito sa pasyenteng ito. Pero ang katotohanan, marami di ibang politiko na gumawa ng ganon, imbento ang pangalan at kukolektahin ng ospital. Ang ospital naman na makakolekta, ibibigay kay kasabot niya, yung congressman. Ganon po nangyayari. So ngayon, sa 2026, unang tingin mo nakakatawa kasi binawasan ng malaking pundo ang DPWH. Pero pagdating doon sa debate, nangakatwira ng mga congressmen, ay sir, kagaya kay Congressman Jose Alvarez. Sa Palawan siya. Sabi niya, hindi naman po pareho ang presyo ng buhangin sa North Palawan compared mo sa South Palawan. Sa South Palawan po, maraming mga ilog, kaya mura yung buhangin. Pag pumunta ka naman po sa El Nido, sa North Palawan, sa San Vicente, at saka sa Taytay, Rizal, o Rojas na Palawan, ay mataas kuno ang bayad, ang presyo ng buhangin kasi kukunin pa sa South. Yan ang mga ganun, mga katwiran pinalabas sila, kaya pumayag ang mga Senado na ibalik ang mga ibang budget. Pero at least, na lumiit ng konti. Pero ganun pa man, andun pa rin yung mga flood control na iba. Uulitin pa rin nila ito. So, yan po ang tatlo. Ang isa pang problema natin ay yung tupad, na ang may hawak naman na pundo naman yan ay Department of Labor. Yan po yung mga tatlong mga budget ang bantayan natin. At pwede tayo, ang gagawin naman natin mga mamamayan, may cellphone lamang tayo, i-record nyo lang sa inyong cellphone kung tuwing may bigayan. I-video ninyo, huwag picture, kasi yung picture mahirap intindihin pagdating sa korte, hindi mababasa ng judge ko ng ibig sabihin. Pero kapag video, maririnig na sa salita lang mismo, ebidensya na. Ganon po ang pakiusap ko sa mga nakikinig sa akin. Kung gusto nyo makatulong kayo sa bayan ninyo, kahit saan man, pag napabalitaan nyo po na may bigayan, puntahan ninyo at kunan nyo po ng video. So, ngayon, kinikwento ko ito dahil naalarma ako. Maliban kay Pokes na inaresto, ay nagpalabas ng utos ang opisina ni Auntie Claire, ni Attorney Claire Castro, na ang mga media pwede pumasok pero bunot-bunutan kung sino lang pwede makapasok, maka-attend ng event, ng signing ng budget na aprubahan ni Marcos. Ang problema, hindi okay lang yun, standard naman yun, hindi magkasya ang lugar, so palabunutan, iraraffle kung sino sa mga media pwede dumalo.
Pero ang nakaalarma doon ay binawalan ang media na magdala ng kanilang cellphone. Eh di ba ang cellphone ngayon, yun ang ginagamit ng mga media na gamit para mai-record nilang event. Ibig sabihin, binabawalan mo na ngayon ang media na mag-cover. Paano nila memorize ang nangyayari kung wala silang gamit na cellphone? Ba't binabawalan ngayon? Yun lang ang aking i-report sa inyo. Yung kay Pukis naman, balik tayo kay Pukis. Kay Pukis naman, ang akusasyon nila is inciting to sedition. Hanapin nga natin dito yung mga post ni Pukis sa Facebook. Yun ang specifically, ang sinasite nila yung post ni Pukis sa Facebook. Tingnan natin. Yung withdrawal of support daw. O, kagaya ito, ipakita ko sa inyo yung mga post ni General Pukis. Kayo na mag-judge kung inciting to sedition ba ito? Nakaka-inspire ba ito na mga tao magwawala pagkatapos mabasa ang sinulat ni Pukis? Kasi po, magiging inciting to sedition lamang yan kung mayroong clear and present danger na yung tao makabasa niyan ay magwawala, kagaya sa Iran. Salita lang ni former Shah Reza Pahlavi ay magwawala na yung mga Iranian. Hindi po gaganiton ba yan sa Pilipinas? Kumpara mo, o yan. Nabasa niyo yung isang post ito ni General Pukis. Sinabi niya, hindi nabubuhay ang korupsyon sa kapangyarihan. Nabubuhay ito sa katahimikan. 2026 na, huwag tumahimik. Ano ba yan? Naka-inspire ba yan sa tao na magwala? Yan ang tanong ko. Makapag-inspire ba yan sa tao na magwala? Kung ako naman tanongin nyo, hindi po yan sapat para sabihin mo na magwawala ang lahat ng nakabasa niyan. Additionally, ano pang ibang pinost niya? Ito po yung kanyang November 30 na Long gray line. pakinggan natin. Hear this. Sapat ba itong My fellow panawagan ito Cavaliers. na magwala ang mga tao nakarinig? My fellow Cavaliers, brothers and sisters in the long gray line, hear this, not with your rank, but with your conscience. Our country is bleeding and it needs our help. A cancer of massive, pervasive, and mafia-like corruption has spread across the entire government, robbing our people of lives, homes, livelihood, and even hope. Draining our treasury, burying us in debt, driving investors away, dragging our nation toward economic collapse, and inflicting more pain and misery on millions of our struggling fellow citizens. And the harsh truth is this: corruption thrives because too many good men and women choose to remain silent. But we, PMA graduates, were not raised to be silent. We were forged into an ideal under one sacred banner: courage, integrity, loyalty. We swore an honor code that says, we will not lie, we will not cheat, we will not steal, nor tolerate those who do. Yet today, by our silence, we have tolerated the liars, we have tolerated the thieves, we have tolerated those who plunder our nation. What happened to the courage we once carried with pride? What happened to the loyalty we pledged to the Filipino people? What happened to the integrity we said was non-negotiable? My fellow Cavaliers, this is the moment when the country looks to us again
not for power, not for force, but for moral leadership. Let our indignation be heard. Let our outrage be unmistakable. Let us prove that the PMA still produces men and women whose integrity cannot be bought or silenced. Let's stand up, speak out. Let us reclaim the honor that shaped all of us. And so I end with one challenge, a challenge that we all know only a true cavalier can answer. Are you all right, sirs? Mabuhay ang sambayanang Pilipino. Yan. Yan naman po ang binanggit ni ano. Yun Not with your rank, but with your country. sapat ba yan para makapagpagalaw sa mga tao na manggulo? Ang panawagan niya kung analisahin mo ay nilalatag niya kung anong nangyayari. At nilalatag niya na baka naman nakakalibot na ang mga kapwa niya PMR. Na meron silang tinatawag sa kanilang eskwelahan na tinatawag na honor code. The cadet does not lie, cheat, or steal, nor tolerate those who do. Yan po ang motto nila nang sa eskwelahan pa lang sila. In other words, lahat po ng klase ng pagsisinungaling, pandaraya, at pagnanakaw ay kontra sa honor code ng Philippine Military Academy. Kayo mga kabalyer nakikinig sa akin ngayon, pati mga PNPA na although hindi sila PMers pero ang nagpatayo ng PNPA ay mga kabalyers din. In other words, namana nyo rin yan mula sa PMA. Andyan ba kayo? Idealist ba kayo? Nakakalungkot isipin na marami ka makikita ang graduate sa PMA na mga kidnapper. Graduate sa PMPA na mga kidnapper. Na mga drug lords. At sumasawsaw sa kung ano-ano basta lamang mabigyan ng rangko ng presidente. O yan, nakikita kong isang PNPA graduate na hinahangaan ko pero nagdududa na ako ngayon, si General Nicolas Torre. Kababayan ko yan. Di ba't mo tinanggap, ang unang tanong ko sa iyo, bakit mo tinanggap ang pwesto na General Manager ng MMDA? It is an affront to your personality. It is an affront to your reputation, to your integrity as a police officer. Police ka, hindi ka manager ng mga civilian posts. Hindi ko alam kung gaano karami ang trabaho sa bilang general manager ng MMDA na kaparehas sa trabaho sa PNPA na kung saan ka natuto. Ang trabaho sa MMDA, pinakamalaking trabaho ng MMDA ay paano mo gagawin na hindi magkaroon ng traffic. Hindi trabaho ng pulis yan. Pangalawang trabaho, which is secondary to DPWH, ay yung baha sa Metro Manila ay paano mo maaresto. Sa bagay, hindi ka naman civil engineer, kundi electronics engineer ka. Inihimplo ko lang si Torre. Marami pang iba dyan. Mga kabalyer ko. Paano naman yan, General Browner? You are also a PMer. Paano yan, General Nartatis? PMer ka rin. Ganon ba kayo? Ganon ba mga PMer? Para hubugin kayo, para magiging sip-sip? Alam mo kung matitigas lang malamang itong mga PMers, pati mga PNPA, sapat na sila makaharang sa mga korap na mga politiko. Kung hindi sila pumapayag, kasi panay kayo sip-sip, appoint dito, appoint doon, lalapit kay congressman, lalapit kay general na retired, lalapit sa mga judge, lalapit sa kung sino-sinong politiko para i-appoint na bilang maging city director, magiging provincial director.
magiging regional director, magiging kung ano-anong pwesto. Lahat na lang nakasabi sa mga tinatawag na qualification na MBA. May backer ako. Pare-pareho naman kayo na hinubog dyan sa PMA at PNPA na magiging magaling. Ibig sabihin, one can never say that he is better than his classmate. Pare-pareho lang kayo. Ito naman, ito mga politiko natin, natuto na ito sa kultura na kung sinong loyal sa akin, yun ang aking i-appoint. Hindi ba dapat kung sinong loyal sa bansa, dapat yun ang pipiliin mo? Kasi ang loyal sa iyo, yun po, yun ang gagawa ng kasinungalingan, gagawa ng pandaraya at magnanakaw para doon sa politiko na pumili sa kanya. Ang sitwasyon po sa PMA tsaka PNPA na mga opisyal ay hindi rin nalalayo sa sitwasyon ng mga abogado na gusto maging judge. Gusto maging prosecutor. Sip-sip dito, sip-sip doon para mailagay, maisasama sa shortlist. Hindi na na-exempt dyan si Remulla. Ginamit niya ang kanyang pagiging malapit na malapit kay BBM para talunin niya ang ibang mas kwalipikado pa sa kanya. Tandaan mo yan, Buing Remulla. The only qualification required of a lawyer to be an ombudsman is reputation for honesty. At kapag ikaw po ay naging politiko, red flag ka na, dapat disqualified ka na. Kasi hindi mo kaya na magiging malaya pag ikaw ay politiko. Sigurado ako na namimili ka rin ng buto nung ikaw tumatakbo para maging congressman ka ng district nyo sa Cavite o naging gobernador ka sa Cavite. Kaya ikaw talaga one of the biggest disgrace and disdain of this nation is Remulla. Unang-una, huwag ko na questionin ang iyong katalinuhan. Although ang dami mong palpak na desisyon, magbendalo ka pa. Nakakahiya yan sa batch ninyo sa University of the Philippines. Kaklase mo yung one of the best justices ng Supreme Court na si Justice Marvick Leonin. Yan po ang nangyari. Kaya ang nag-shout out ako ngayon, inaalarma ko na bakit kinikitil na ngayon ang kalayaan sa paghahagilap ng balita. No less than Claire Castro has imposed on the reporters assigned with Malacanang not to bring their gadgets in covering the signing of national budget for 2026. Ano ba meron dyan? Bakit itatago nyo? Di ba? Ano bang meron dyan? Kung wala kayong tinatago, hindi na balikat yung mga official. Dapat pupunta dyan kahit sino na nadadalo ay dapat walang pagbabawal sa pagdadala ng cellphone. Ang cellphone po ay dugtong na ng buhay ng bawat isa sa atin. You can never live without a cellphone. Lalo na sa mga media men, mga taga-media. Yun na pong armas nila sa pag-interview. Nare-record nila dyan. And if you will prevent them from bringing, you have committed the sin of prior restraint, Attorney Castro. Alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng prior restraint? Yung hindi pa nangyari ang insidente, ay binawalan mo na siya sa mga bagay na may relasyon sa insidente. Ikaw medyamin ka. Kung ikaw ay broadcaster, paano ka maka-interview? Kung wala kang cellphone, sir, ano sir, nangyari? Paano magre-record? Kung wala yung gadgets. Di ba ito'y Marcialona? Na aligaga na, nagpapanik na si BBM. Natatakot siya doon sa kay General Poques. Tingnan natin ang iba pa. Ano pa bang ibang ginawa ni General Poques? Ito, December 2. I-play natin ito. Yung mga vlog at saka mga post ni General Poques sa Facebook, yun ang ginamit na kaso laban sa kanya.
Ito, pakinggan natin. Yung taong bayan nagsasabi, hindi na karapat dapat maging Pangulo ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Yun lang. Sir, kanina meron din po kayo nabanggit about Sir Bronner. Pwedeng, Yes. Oo. Dahil nga hindi na karapat dapat ang ating Pangulo ay napatunayan magnanakaw at saka bangag, drug addict. Hindi siya pwede maging Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines. Kaya tayo, ang mga taong bayan na nananawagan na ang Chief of Staff sumama sa sigaw ng tao pakinggan ang hiling ng tao na mag-withdraw na siya ng support kay Chief of Staff ay kay President Ferdinand Evelyn Marcos. Yung taong bayan nagsasabi. So, ibig sabihin, ang essence o ang sustansya ng sinabi rito ni General Poques noong December 2, 2025 ay hinihikayat niya ang mga kung sino man ang mag-withdraw ng suporta kay BBM. Ang tenor niya, si BBM po ay adik. Nagnanakaw sa mali-malitang mga pagnanakaw na mga dineliver sa kanya ni Saldico. Sobrang ebidensya na po yun. Kung ang pag-usapan natin ay political decision. Iba yung kaso sa korte. Hiwala yun. At nung lately, yung pagiging bakla niya, nagpapatira pala sa bully, sa lubot. Oh. May ebidensya si Dean Chase. Nakuha ko rin mga ebidensya. Ayaw ko lang ilabas. Ang ebidensya nakikita ko, kitang-kita po yung buong katawan ni Lisa. Hubad na, hubad-hubad. Pero hindi ko ilalabas yun. Naawa ko sa kanya. Hindi po yun AI. Imposible gagawin ng AI yun. So, our leaders, Bongbong and company, are becoming crazy. The craziest of the craziness ang nangyayari sa ngayon. Craziness lang from the start, pero ngayon sila talagang crazy. Oh, saan ba nagmumula itong galit ni Kwan? Kung ano yung pagpapahayag ni General Poques. Tingnan muna natin kung paano sa dito inaresto. Karapatan namin yon. Ito, ipa-play natin ulit. Sinong sinent? Kailangan ng lawyer present. Kailangan naming makausap ang kliyente namin. We are demanding. Pasakayin niyo yung isang abogado dyan. Karapatan namin yon. Sinong senior officer? Kausapin ko po. Attorney Topacio po. Di kayo makakalabas dito ang hindi nyo kausapin ng lawyer. Yan. Kailangan ng lawyer present. Kailangan naming makausap ang kliyente namin. We are demanding. Pasakayin niyo yung isang abogado dyan. Karapatan namin yon. Sinong senior officer? Kausapin ko po. Attorney Topacio po. Di kayo makakalabas dito ang hindi nyo kausapin ng lawyer. O yan ang yan ang nangyari kanina. Ano pa bang iba? So ito si Kwan kanina, itong 4 hours ago. Ito po si General Poques. So nakita niyo si General Poques, nagserbisyo sa bayan. Isang piloto. Retired Air Force General Romeo Poques was arrested today on charges of sedition filed by the CIDG. So who is Romeo Poques? He was a career Air Force officer, a Major General, and a man trusted with command, logistics, disaster response, and national security. The kind of resume Filipinos are taught to respect without question. But retirement didn't really end his closeness to power. Like many senior officers under Rodrigo Duterte, Poques was given a civilian post with board seats at BCDA and later PNOC. This wasn't unusual. Duterte openly favored ex-military men for civilian jobs. Dozens were appointed across government during this time. That's where things start to tilt. Because when retired generals stay inside the orbit of power,
some begin to believe they're more than private citizens, that they're guardians, correctors, and men who can step in when democracy feels messy or slow. History shows where that thinking leads. Come 2025, Focus was no longer just criticizing government policies. He was linked to actions authorities viewed as destabilizing, enough to land him facing an inciting to sedition case, from decorated officer to accused agitator. That shift didn't happen overnight. It followed a familiar Philippine pattern. And this is exactly why military adventurism cannot be tolerated. Because we've lived through it before. Repeated coup attempts after 1986, civilians killed, economies shaken, institutions weakened. Every time soldiers tried to fix politics, the country paid the price. That's why the Constitution is blunt about this. Civilian authority must always be supreme over the military. So why do some career officers fall into this trap? Because soldiers are trained to act rather than wait. Because command creates moral certainty and retirement, plus political access can feel like unfinished duty. And because power once tasted is hard to fully give up. Focus story isn't just about one man. In a democracy, no amount of medals, rank. Saan na ba ako? No amount of medals, rank, or past service gives anyone the right to pressure, threaten, destabilize civilian rule. The uniform is meant to defend the Constitution, not to decide when it should be bent. Okay, sabi na ni Jerry Kakanin din. Pero ang pakita dito, yung litratong ito, this is a symbol of the weakness of the government of Bongbong Marcos. Kasi he resorted to tell his men, his lieutenants, to file cases against all persons who are going against his way. Sino ba itong baklang ito? Bakit natin papayagan yun? What is important is, let us remind them na bawal po yan, Attorney Claire Castro, ang kukunin mo, bawalan mo mga reporter na huwag magdala. Huwag magdala ng kanilang mga cellphone at gadgets pag pumunta magkukover ng mga insidente or event o ganap. So let me remind you, by reading to you the decision in the dissent of Justice Marvic Lurin, the most senior justice in the Supreme Court nowadays. Basahin po natin. Ipopost ko po. Ito po yung panulat ni Justice Marvic Lurin. Basahin natin po sabay-sabay. Sabi niya, here, respondents mainly contend that Rappler's prohibition from attending presidential events is not a form of prior restraint. Yan, the same thing, binawalan na umadumalo na mag-cover ng insidente para gawing report ang Rappler. And that the documentary requirements for accreditation do not restrict the publication of news articles. Kaya dinahilan lang, pinaikot-ikot lang na hindi naman binabawalan ang Rappler, kundi hinanapan lang ng papel. Ganon din yun. Pag hindi makapagpakita ng papel, di binabawalan nyo. Yan ang katwiran ni Justice Lurin. So sabi ni Justice Lurin, respondents ito sa gobyerno argue that the accreditation which necessitates a Securities and Exchange Commission registration is enforced to ensure that only legitimate mass media entities and journalists can access presidential events. Yun ang argumento, ang counter-argument ng Malacanang. Pero sabi naman ni Leonen, I disagree with the respondent. Accreditation of the press constitutes prior restraint. Yan, bawal ang prior restraint. Ibig sabihin, yung bago mangyaring insidente, may pagbabawal na nangyari. Ang tawag niyan ay prior restraint. It is a government regulation that burdens and touches upon the work of the free press in the production and publication of news. A license or permit is required before the press can effectively do its work. It touches upon the exercise of free press. If a press entity cannot comply with the documentary requirements for accreditation, its access to the source of news is hampered. This is regardless of the fact that the press can
due to its ingenuity, still produce and publish news. Accordingly, the order is presumed unconstitutional and the government has to prove its constitutionality. It failed to overcome this burden. The requirement of registration is a content-neutral regulation that regulates the time, place, and manner of the press coverage of the events and gathering of information. So, ibig sabihin nito, kung meron man kayong regulasyon na gagawin, yan dapat ay hindi makaapekto sa pagre-reporting ng mga media. So, the government must show that the regulation advances a substantial government interest. The interest is not related to the suppression of the speech, and the restriction is not greater than what is essential to facilitate the interest. It must be reasonable and narrowly drawn to fit the regulatory purpose with the least restrictive means undertaken. Here, dito, the restriction is greater than what is necessary to achieve the government's interest. The guidelines are not reasonably and narrowly drawn. The legitimacy of the press and journalists is a matter which the state cannot regulate. A statutory body does not regulate the press in the Philippines. President number 576 expressed the policy of the state to allow mass media to operate without government intervention or supervision in policy determination and news dissemination activities. The media is intended to operate through self-regulation. Thus, the state cannot interfere and regulate the press by attempting to determine which media outlets are legitimate and which are not. The Presidential Communications Office, through the Media Accreditation Registration Office, does not have the power to be a media regulatory body. Further, respondents failed to prove that the Securities and Exchange Commission registration requirement is the least restrictive rule in regulating which journalists may be allowed to cover presidential events. There is no explanation of how their current requirements are reasonable and narrowly drawn to fit their purpose. On the other hand, the consequence of banning petitioners from covering presidential events like the signing of the presidential national budget has invasive effects on the exercise of the free press. Covering government events and information gathering are indispensable for the press to deliver the news. When the government restricts these activities, it hampers the work of the press and harms the stifles the function of the media and the democracy. Government interference in the form of a private restraint, especially affecting the media, bears the heavy burden of invalidity. Yan po ang sinabi ni Justice Marvic Leonen. So, bawal po yan na ginawa ni Bongbong Marcos na bawalan ang mga media na magkukover sa pagpipirma ng budget na isurrender ang kanilang mga cellphone at saka ibang lahat ng gadget. Malaking pagbabawal po. So with that, I leave to you the conclusions out of the premises and the analysis that I gave. Salamat po sa inyong lahat at mag-shoutout na lang ako. Ay, Maria Victoria Sanchez, lahat gusto patahimikin ni Bangag. Gusto niya sumunod sa kanya. Si Sin Colats, hi po. Jefferson Chaco, hi. Tapos si Amil Mutalib, mga kapwa ko imisyuan. Assalamualaikum. Alaikum assalam, Amil. Doc Attorney, Engineer Totsky, it's too big. Buskag. Buli. Wala na ang Pinas. Lunod na sa korupsyon. Happy all na naman ang mga buaya. Yon. So Lichen, like po, Bernard Magtibay, Bing Diboke, Manang Bing Diboke, good afternoon, Attorney Doc Toto. Thank you so much for the information. Henry Pineda, Henry Pineda, dapat talaga ilihin na yung PBM na yan o itapon sa PBM na yan kasi naliligaw hanggang tunay na issue. Siyempre, siya ang numero na kurakot, numero 1 kurakot, kaya siya ang naging mastermind. Talagang hindi naman lalabas yung pera sa flood control kung hindi niya pinirmahan. So, Andre Gueco, watching from Singapore, may apagat panapon sa mga kabalin na imbagamalim sa lahat ng mga kabsat. Marain hapon sa lahat ng mga Bicolano
maupay na kulop sa lahat ng mga waray-waray. Maayong hapon sa tanang mga Cebuano, Ilonggo, Bulano. Tapos mahapon sa lahat ng mga Maranao at mga Maguindanao. Okay. Saka buenas tardes sa kay Attorney Bueno at saka lahat ng Sambuangueña. Dapat sa inyo, sabi ni Mr. YouTuber, dapat po sa inyo doon manirahan sa Middle East, China, Russia at North Korea para matutunan ninyo kung ano ang tunay na kalayaan at hindi ninyo abusuhin ang kalayaan na magtamasa natin dito sa Pinas. Ram, sir, mas matimbang na yata ngayon ang pera at power. Nakaka-low moral. Yan na problema sa mga pulis natin, mga PMERs natin. Pera-pera na rin po. Yan ang problema. Kung nawala na po yung kanilang the long gray line cut. Yung tanong ko, naputol na ba ang long gray line sa mga PMERs? I'm addressing this to all cavaliers. Robert Abribulyag. Wala, hindi naman totoo sa inyo natalo. Bakit ako natalo? Kasi karing fake news. Anong sinasabi mo fake news? Pinapakita ko na sa inyo, fake news pa yun. Pinapakita balita, nagsasalita na ngayong subject matter ko. Mr. YouTuber, tama lang sa taong yan ang makulong. Ay, isa ka pa. Wala kang kwentang tao. Galaxy, maya pagat panapon. Si Rodal, puro ka ngak-ngak. Ay, walang kwenta to. Yan lang mga pang personal lamang ang mga sagot nyo sa akin. Hindi nyo kayang sumagot sa akin ng argumento na tama. Watching from Singapore, si Adria, Mr. YouTuber, kaya hindi silang tagumpay na hindi naman na pinapabagsak ang gobyerno, Mr. YouTuber. Ang pinaparesign yung namumuno sa gobyerno. Iba yun, ha? You have to be bright enough. Hindi ka matalino, Mr. YouTuber. You cannot understand between the call for the leader in a government to resign. It is one thing, kung government ang awayin mo, rebellion yun. Pero pag ang tao lang namumuno sa gobyerno, hindi po rebellion yun. You are only asking him and demanding him to resign. Kasi bakla siya, number 1, pinakahulihan. Adik, number 3, nangungurakot ka na tumatanggap ng malay-malitang mga bilyon-bilyones. Yan lamang po. Hindi nyo pa naintindihan yan. Kung hindi nyo pa naintindihan yan, dapat sa inyo ay ipagdasal lang na mamamatay kayo. Isusumbong ko kayo kay Cara David. Lorita Borja. Lorilito Borja. Takot po sila sa katotohanan, sir. Okay, ganun nga siguro. Anjuli Baldino, you. Bakit ano ba you? Ano ibig sabihin ng you? Crazy. Crazy? Ako bang crazy? Narciso Francisco, palitan mo at matalino ka. Sino? Ano ibig sabihin? Galaxy, nakita ko po yun, sir. Grabe, yaki. Stop talking. Are you even human? Yes, I'm a human being. Ikaw, are you a human being? Or you're a troll? Or you're only a bot? Armel Guzman, ilabas mo picture, release ako. Ay, hindi ko pwede ilabas ang picture, Armel. Guzman? Naintindihan mo yung batas na tinatawag na voyeurism? Kapag wala kang consent, Lisa Aranita Marcos, bigyan mo ako ng consent, ilabas ko yung litrato mo. Nakuha sa video. Pero kung wala kang consent, hindi ko ilalabas to. Nabigyan lang ako ng litrato, hindi ko naman sabihin kung kanino ko nakuha ito. Yami si Kuya, gusto palit ang lagi magugulo sa buong bansa. Ay, nako. Nonoy, si Bunyog, kampina kay Marcos. Ay, talagang kakampi na si Insurrecto kay Marcos. Yan ang problema sa kanya. Kaya naasar ako sa tulang. Ivy Belen, katoto, ay yung mga galawan mo, katulad mo na talaga ng mga vlogger na didis. Hindi po ako didis, pero kumakampi ako sa katotohanan, Ivy Belen. At kung ang tinatawag mong katotohanan ay pagkakampi kay Bibim, well, nagkamali ka. You are nothing but a shit. Makoy, parang di abogado, di kaya pwede sumakay sa sasakay na inaristo. Ano mga kwento mo, Makoy? You are nothing. You talk nonsense. Galaxy, nakakahiya yung presidente ng Pilipinas. Adik, what the fuck? Talagang adik, manyak pa, nagpapabuli pa. Rosemary Barbie, deserve. Chris Bagtas, sir, dapat makulong mga vote buying na politiko. At kurakot ang mga, siyempre pag vote buying ka, mangungurakot ka talaga.
Si Mr. Ritover, ang tawag dyan ay mga abogado na matalino pero walang alam. Ay, ikaw ang walang alam. Kung ano naman sabi mo, kalayo ng mga logic mo. Makoy, buti nga sa kanya. Sino bang buti sa kanya? Mga bubo, mga DDS, pag tinabong bubo, parang sinasabi mo, bubo ako. Kasi tawag nyo sa akin DDS. Di ba? Ba't matalino ka ba? Ang problema sa inyo, kapag every time na tinatawag nyo yung tao na bobo na DDS, ang feeling niyan, ang mas marami nasasaktan yung mga Bisaya sa Luzon at sa Mindanao. Bisaya at sa Mindanao. Kasi ang feeling namin ng mga Bisaya, minamata-mata nyo kami, inaalipusta nyo kami. Napiling nyo kayo lang magaling. Ha? Ang magaling ay yung ibubuto si BBM. Tama ba yon? Let us not talk about race here. Let us talk about kung sino ang tao kahit saan siya nagaling tribo kapag magaling. Bakit mahal namin siya, no? Si Chubby Chingson. No, Ilocano rin yan. Hindi rin Bisaya yan. Helen Baguio. Edwin Bon, yan ka na naman. Ay, wala kang kwentang basahin. Mr. Ritover, I don't like to read your, kapabalik-balik ka lang, ang kabubuhan eh. Get me, malapit na rin hulihin, Mr. Ka. Ay, gawin nila kung gusto nila ko hulihin. At anong kasalanan ko? Kung ako yan, kargalan ka, tanggalan ko po ng pensyon. Ay, ano ba kayo? Sino ba kayo? Ay, hindi ko nabasahin ang iba, ha? Ay, Bibalin, ikaw ba sympathizer ni Junior Addict? Kim Changpol, buti yan para sa inyo, ginugulo nyo. Ay, isa pa itong gago ito. Pasensya na, natawag kitang gago kasi bubo ka eh. Sino pang iba? Snap salute to you, sir. General Pukis. Yun, mabuti pa ito. Pinupuri si General Pukis. Chris Bagtas, makulong mga criminals na politiko sa buong mundo. Ay, dapat isama na ni Trump, bunutin si Bongbong Marcos. Teniente Gilbert Rodriguez, napatunayan niya ito sa kanyang ama na kinontrol ang media noon, martial law. Tama po yan, mga maupay nga kulop, Lieutenant Rodriguez. Si D.L. Lascano, dapat ginagaya kay Maduro ito. Okay, sino pa? Si Mr. Ritover, hindi ko nabasahin yan. Chris Bagtas, God bless you all, thanks. Carolina Anardo, BBM resign now. Rolando Catildrilla, mga kamag-anak ng kabigan ko si Alex, na one of the best Ilonggo composer, Alex Catildrilla. Ikakasal ka na. Yan ang kanta niya na ginawa. So, mga trolls at bangag, isama na yan sa wish ni Cara David. Yan dapat isama. Si Andrea, salamat po. Magpadala, bigyan nyo naman ako. Wala akong pera eh. Bigyan nyo naman ako ng super sticker. Yan na kung okay na sa inyo. Pero kung hindi, okay lang. Incapable of governance po si BBM. Sabi naman ni Litod. Edwin Nabon, anong maleta? Maleta na ngayon eh. Silent martial law ang gilaw ng admin. Rolando Catedrilla, grabing hinahunting nga nila si Dean Chase. Sinira nila ang locker nila Mr. Tubig at Dean Chase. Kanila ng milyones. Grabe ha. Yan ang bagong balita. Hinahunting na ngayon si Mr. Tubig. Yung taong nagbuli kay Bugbong. At saka kumanch din kay Lisa. Elson Hisona. Ano pa yung buli? Ang buli po salitang Ilonggo. Nang ibig sabihin po ipuwit. Rolando Catedrilla, kasabwat, dibumbong ang mga trolls dahil bayad sila sa ninakaw nila. Kim Changpol, bulag ka lang kung less evil si bibi mo. Tapos Nora Irinco, tanong ko lang, totoo po ba na adik si BBM? Yes, totoo po adik si BBM. Maupay nga kulop ha. Alam ko waray-waray ka, Mr. Irinco, Ma'am Irinco Nora. D.L. Lascano, dapat yan ginagaya na presidente ng Venezuela na kinaladkad. Rolando Catedrilla, mga kasabot ni Bangag, nasa wishlist na ni Cara David. Edwin Nabon, anong race ni Kim O? Sino si Kim O? Anong race ni Kim O? Hindi ko na mabasa. Pag ikaw hinuli, saya ng mga tao, iwan ko sa iyo. Baxpo TV, maraming salamat doon sa pag-share mo ng kaalaman as a lawyer, hindi basta-basta ang mga aral ng law at pumasa sa bar exam. DLS ka dapat yan ginagaya kay Maduro.
Tapos si Edwina Bon, ay wala, galit sa DDS. Siguro DDS ka lang na DDS. Ha? Bakit mo pag tumatawag ka sa DDS, dinidiscriminate mo po kami mga Bisaya. Ganun lang, tinatawagin mo pang bubo. But the truth is, many Bisayans are very intelligent. Ganun lang po. Si Marcelito Pumoy, Bisaya. Pero nagpa-selfie pa sa kanya si President Trump. O, di ba? Gerson Forbes, mayabang kang kalbo ka. Carmelita Peña, ako, BBM Marcos pa rin kami forever. Eh, di ibig sabihin na isa ka nagdagdag sa kasiraan sa bayan natin kasi pagiging loyalista mo, yun ang padagdag sira. Ha, Carmel? So, next time, do not be proud. Proud ka kay BBM na adik, ha? Manyak, tapos kawatan, ay wag ko sa iyo. Hindi siya Ilocano, ha, kundi siya ay Bisaya na Waray at saka Ilocano. Pero siya po ay kawatan. Wag niya. Ang problema kay BBM, sinasangkalan niya doon sa humuhugot ng lakas loob sa mga Ilocano. Hindi niyo ba alam ng Ilocano na ginagamit lang kayo ni BBM? So, Edwin Aban, wala, bubo ka. Sino pa? Si Judge Style. Si Rolando Catedrilla. Maraming salamat po, Sir Rolando Catedrilla. Judge Style TV o kapwa ko MSU1. Judge Style TV dyan sa Saipan, sa the territory of the United States of America. Domiciano Balisa Lisa. Happy New Year. Happy New Year ulit sa inyo. Ellen Orga, patunayan, anong patunayan? Solid Duterte tayo. Sabi naman ni Nora Erenco. Ernesto Balsi, bago ka mag-apusa, adik. Hindi, napatunayan ko na po. Napatunayan ko na po, Ernesto. Kagago lang sa iyo pag hindi ka maniniwala. Rolando Catedral, salamat, pariente, sa pagnanakaw. Sasabi ng totoo, kapitbahay namin dati sa Maranian Village, nung Frank, si Frank Catalunya po ay kapatid ng nanay ko po. Tapos, bakit pa wala kayong buhok? Ay, tatanong ba yan? Ibig sabihin, ininusoto mo ako. Ibig sabihin, inaaniposta mo ako dahil wala na akong buhok. Tignan ko nga, yung puwit mo may buhok pa? Joaquin, we are proud to hail from Mindanao, superior ang Tagaluzon sa pagnanakaw. Wag naman tayo mag-api. Basta sa atin is, let us take this discrimination as our motivating power para maging sumikat, para gumawa pa lalo na mabuti. Okay? Magandang hapon po sa inyong lahat.